Maayong gabi, pag-usab kaninyo mga kaigsunan. Mao kini ang ikaduhang bahin sa bago nato nga leksyon nga nagauluhan og Grow in Grace. Importante kaayo nga kada adlaw sa atong kinabuhi, nagadugang man ang atong inadlaw og tinuig sa atong kinabuhi, unta padayon sad nga magtubo kita diha sa atong pagtuo, pagpangalagad og sa mga grasya sa atong Ginoo. Hinumdumin ninyo nga pag maghisgot ta og grace, if we talk about grace, duha ka kagamitan ang angay nato nga tun-an. O ang unang gamit sa grace para sa Dios mao ning ginatawag natong unmerited favor. To Godward nga definition, it means the favor that we receive from God. That even if we are not worthy because we are all sinners, and yet God has given His favor, that unmerited favor that we call grace. Ang ikaduha nga kahulugan nga moning sentro sa atong ginatun-an karon mga kaigsunan, mao kini ang grasya nga pagtubo sa pagkabinalaan. So the second grace that is toward men, it speaks about growing in holiness or easily understood sanctification. Hibaw man ta nga kung maghisgot tag pagkabalaan kun holiness, ingon sa balaang kasulatan 100% naman ang mga kaigsunan, balaan ang magtutuo. Apan sa pagkabinalaan kun sanctification, kinahanglan nga magtubo gyud ta. Og dinhi nga bahin ang ato nga pagtuon kada Miyerkules kining growing in grace. Matud pa ni Santiago kon James, usa ni ka leader sa early church nga nagpailasad siya the brother of our Lord. Ingon pa siya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory and honor. Ang ipasabot niya nini nga nagsugo gyud siya kining construction sa maong verse nagpaila nga gisugo gyud ta. You should go in grace. You grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sugo ni. Dili ni ingon nga deklarasyon lang. This is not a declarative sentence, but this is an imperative sentence. It's a command. You grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kay ang resulta ni ini mga kaigsunan, kung mahimo kini nato nga magtubo ta diha sa pagkabalaan o pagkabinalaan kung sanctification, ang ato usab nga Ginoo, ang atong Dios mapasidunggan sa pagsumpay ni ana nga nagaingon, to Him be glory both now and forever. Ang ipasabot ni ana mo resulta na sa pag-imaya nato ngadto sa atong Ginoo nga angayan gyud sab sa pagdayeg nato. Og mao ni ang sentro sa atong leksyon. Now, turn your Bibles to the book of Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kining ginahisgutan nato nga magtubo o mag-uswag diha sa grasya sa Ginoo, mao ni ang mga kinaiya nato nga angayang makabaton o pag-uswag. May numduman ninyo sa primerong bahin sa atong topiko nga grow in grace. Gisgutan nato ang atong temperament. Emosyon nato ba nga kundi mapugnan ang kasuko. Gani? Muna'y pagabantayan nga ang usa ka Kristohanong nagatubo diha sa grasya o pagkabinalaan sa atong Ginoo, makakat-on gyud siya nga magpugong sa iyahang kaugalingon. Kung usa ikaw ka Kristohanon nga dili pa makapugong sa imong kaugalingon, usa ni kabahin nga una nimo nga pagabantayan aron nga ang ubang mga graces, mga grasya, mga pag-uswag diha sa pagkabinalaan mas dali nato nga mamahimo. So in the book of Proverbs chapter 9, kato atong gibasa ganiha sa verse 10 nagaingon nga ang pagkahadlok sa atong
Dios mao ang sinugdanan sa kahibalo. Mao'y sinugdanan sa kaalam. Kung wa ang pagkahadlok sa Ginoo, kanang ilhon gyapon nato pang kitar gihawod moingon ta nga wa pay nakasulti ni ana sa ako, wa pay nakabuhat ni ana sa ako. Karon lang gyud nga ingana ang ilang gibuhat nako. Unya ang atong hunahuna dayon maghimo og butang nga makabalos kanang bahina mao tong pagtemper, pagpugong, pagkontrol sa atong temperament. Kay og di na mapungan, makalitok niya ka og makahimo niya kag mga butang nga labaw nimong ikauwaw pagkahuman. Busa, balikan nato ang panulat ni Haring Solomon sa Proverbs 9 verse 10 nagaingon sa ato nga ang pagkahadlok sa Ginoo. Unsa man nato pagsumpay niya na mga kaigsuunan. Ang pagkahadlok sa Ginoo mao ang pag-ila nga bisag dunatay kasuko unya halos na mo muulbo ni nga kasuko hadlok man ta sa Ginoo nga masuko niya siya. Hadlok man ta nga makasupak ta siyang kabubuton munang pugngan mao na nga i-control nato ang atong kaugalingong temperament. Diha manukad yan ang ginatawag nato the fear of the Lord. Sa pag-apply nato niya na nga moingon ta nga di ko gusto nga masuko ang Ginoo sa ako, diha na nagsugod ang ginatawag fear of the Lord. Usa ka gamay nga nahimo nimo apan ingon ang balaang kasulatan sinugdanan sa kaalam. Paminawan ninyo ning ingon ni Mr. J. Kerr. To grow in grace is to grow in holiness, to be more like God. Mao na ang ingon sa usa ka Kristohanon nga manunulat, an author, a writer, o comentarist. Ingon siya, kabahin nining pagpanudlo niya nga ato nga bantayan ang atong kinaiya. We should govern and we should be mindful of our conduct and our attitude. It should be to become more God-like. Abi ninyo mga kaigsunan, tinuod nga dili gyud nato matupngan. Imposibleng matupngan, dili gyud pud malabuan, sigurado ko niya na. Ang kinaiya sa atong Ginoo, apan ang padayong paghimo og mga butang nga nagaduol, bisan unsa kalayo basta nag-anam kaduol. Mga kinaiya nga nagahatag og pagdaig sa Ginoo, mga kinaiya nga sama sa kagustuhan sa atong Ginoo, kanang tanan kabahin sa ginatawag nato nga pagkahadlok sa Ginoo. Unya mo resulta na sa pagtubo sa mga maayong butang, graces nga ingon, mga pabor, mga kinaiyahan sa atong Ginoo nga ato sa mamahimo. Nindot ka ni. Unsa ka ang matabo no kung makaingon ta nga ako pareha na ni ana nagatubo na sa mga grasyas Ginoo. Or a question is, what can we see in a man who is growing in grace? Practical lang nga example. Kung ma-apply na nimo ng ginatawag nato nga growing in grace, dili na imo mo'y masunod. Pananglitan. O man ako ginabati ron nga mo mubasa ko Biblia, kapoy man ko, o man ko ganahin magbasa Biblia. Do it anyway. Himo lang yun. Kay imo ng pagbati ang dili. Sa atong kinabuhi, pirming nag-aaway, kining spiritual, new nature nato, ug kadtong old nato. Samtang ni apatadris kalibutan, di gyud nato malikayan, nga naa gyapon tay old nature. Una mo duaw gyapon ng pagpangluod, moabot gyapon sa ato ng adlaw nga bation nato magpangluya ta, discourage ba nga atong isgutan. Apan isip mga magtutuo, suklan nato na sa bag-ong kinaiyahan. And the new nature, whenever the old nature comes, will resist the old nature. Iya ginang suklan, dili kita magpadala. Kung muabot ang panahon nga kanang ginatawag saputon ang Kristohanon.
Moingon gid siya nga, ay di man ni maayo nga testimony nako kung sa puton ko. Muna iyang suklan ka ng sapot. Mudo ba nga mag-usab ka ng di maayo? Muna itawag natong sapot. Suklan nato, unya bisag ginabati nato nga naglagot magyugoan eh. Pero ang gikalagutan nato kay di man angay kalagutan, tawanon lang nga kalagot. Atong dag-on. Let us overcome that old nature. Let us resist that old nature. Unya, mo lagi na, kung may work di magkuganahan nga magsimba karon, go to church anyhow. At ito gihapon. Mo na ang pagdaog nato. Kay kung moingon na lang ta, makasabot man Ginoo yan eh. Kay murag mo magkuganahe ron nga maminaw gwali, di lang sa kumsimba. And by the way, if your life is like that, nga tungod sa imong gibati, murag di man kaganahan nga mo simba, mo basag Biblia, ug magpadala ka ni ana, dili lang nga di ka mutubo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Apan mo us pagyud ka, mautong backsliding. So, our study about growing in grace is that we will have that joy in our service to the Lord. And our faith will be strengthened and we will avoid being a backslidden Christian. Okay. So muna inumduman na to kay matagkaroon og unya, moabot baya ang tentasyon. Unya, ang resulta ni ana, mga kaigsuunan, kung masuklan nimo, unod-nun ramanggon ni, dili man ni hantod-hantod nga, ingana kanunay atong ginabati. Kinahanglan usab, nga ipakita nato ang atong pagsukol. Dili pa uyon Daghan man ron mo conform. O na ginatawag compromise. Ang ato, imbis nga mo uyon, suklan ang old nature, ang karaang kinaiya. Kay kung atong patubayan, pasundan ba? Kung pasundan nato ang atong karaan nga kinaiya, ang iya gyud nga paingnan, kalibutanon gyud. Unod nun gyud, tawanon gyud, mao na ang iyang direksyon. Mao nang kinahanglan, bisag kada adlaw, dunay panagbangi ang bag-ong kinaiyahan, spiritual na, ug ang karaang kinaiyahan, mao na ginatawag nga Adamic nature. Kinahanglan, paningkamutan nato, nga mudaog yun ang spiritual kun new nature. Mao ning ginatawag nga fear of the Lord. You grow more and more loving, desiring to do the commandment of God rather than following the fleshly nature. Sa Acts chapter 9, verse 6, matod pa ni Apostol Pablo, and he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Mao ni ang chapter nga nagasulti sa pagtagbo ni Saulo sa atong Ginoong Hesukristo. Siya man tong membros Parisiyo nga mangita kinsa tong nagasimba kay Hesus. Unya iyang takpon, gapuson, naarabagid siya letter of authority. Bilangguon, mao na ang iyahang trabaho kanito. He is a persecutor of the church. Apan, usa kay gayon, paingon siya sa Damascus, dito sa agianan o kalsada paingon sa Damascus, dihay tingog ngayon na dungog niya ang makasulaw nga kahayag. Actually, nabutag yung gani siya. Di gani siya makakita. Ang iyang mga pulong nga nagaingon, Lord, what wilt thou have me to do? Kuhaan nato o parallel kanang sibo uyon nga leksyon nga sa atong kinabuhi mas labaw nga mo ingon ta, Ginoo, unsay buot nimo nga akong pagahimuon. May mga tao nga dili mo ampo og ingunana kay mahadlok man nga dili unya nila mahimo ang uban nilang mga plano o ang ilang kagustuhan.
Apan mga kaigsunan, pinakamaayo gayon nga mosunod tas kabubuton sa Ginoo. So in life, if you are applying this principle, Lord, what wilt thou have me to do? Not only will you be safe, but you will be guided each step of the way. Muna'y paagi nga mutubo gyud ta diha sa atong pag-alagad sa atong Ginoo. Muna'y ingon nga growing in grace. Ang mga graces, mga pabor, o mga kabubuton sa Ginoo, kung makatuunan nimo nga labawng tumanon, labawng tagaan og importansya, maunay makatabang. Nga matuman nimo ang tumong ug katuyuan niining atong mensahe. Ako manginaot nga karon moabot man gyud bisan asa mangunta ang mga tentasyon, sukli ipatigbabaw ang bag-ong kinaiyahan. Let that new nature win. That's the spiritual, and thereby applying the lesson, growing in grace. Ang Diyos magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.